At habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw. Okay, God's morning mga kapatid. Ang ating ngayong araw po na ito, ngayon po ay araw ng Friday, no? At sa araw pong ito, ngayon po ay March 27, ano ho? And today, it's Friday, ano ho? At ngayon po sa ating patuloy na pag-aaral at talakayan, tayo po ay dadako sa talata mula sa Romans chapter 15, verse 5, no ho? At ito po ay ating pamagatang In Christ Jesus, no? One mind by God's grace. Ano nga ba ang kahulugan nito? At bakit napakahalaga po nito na matutunan at matunghayan natin, no, sa ating buhay, at upang malaman natin na sino nga ba talaga ang mga dapat na tao na nasa paligid natin, even kahit sa ating mga social media. Ano ho? Napakahalaga po niya, no ho? Kasi nga ho ay sa mundong ito na puno ng distraction, puno ng deception, no ho? Madami pong mga tao na pwede ang pumigil, no ho? At sabi nga ay humadlang sa pananampalataya ng isang tao, no? Kaya nga po napakahalaga po nito sa ating buhay. At ngayon, tunghayan po natin ang bahaging ito, no ho? At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner, no ho, para sa ating pag-aaral na ito. At sa ating pong pagsisimula, tayo po ay pangungunahan ng ating kapatid para basahin ang talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga taga-Roma 15 verse 5. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli naming pag-aaralan ng iyong mga salita. Panginoon, sabi nga po, kami ay bibigyan niyo ng katatagan, Panginoon. At patuloy mo po kami samahan sa aming pag-aaral ng iyong salita na ibabahagi po ngayong umaga. Bigyan niyo po kami ng karunungan, knowledge at wisdom, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang gawa ng kaaway ngayong maghapon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo pong palakasin ang katawan ng bawat isa sa amin, Panginoon, nang sa ganon ay mapaglabanan ng mga sakit na kumakalat. Ganon din po, Panginoon, ang gera na nangyayari sa ibang bansa, Panginoon. Patuloy niyo pong palakasin at patatagin ang kalooban ng mga apektado ng gerang ito, Panginoon. Nawa ay matapos na. At nang sa ganun po ay bumalik na po sa normal yung mga dati, mga bilihin na matataas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ano ho? At dito ho sa ating talakayan ay sabi nga ay importante po nito. Sabi nga po doon sa Amplified Version, now, may the God who gives endurance and who supplies encouragement grant that you be of the same mind with one another according to Christ Jesus. Ano ho? At ito po ay marami po ang aral, no? At paano nga ba natin ito maikokonekta sa ating buhay, no? Ang pamagat po nito ay eksaktong nagsasabi po ng buong mensahe
ng ating talata na binasa kanina, no? Sabi po doon sa ating title, no? In Christ Jesus, ano? Ito po ay nangangahulugang lahat ng ating mga pinag-uusapan ay nakabatay hindi sa ating sariling lakas o idea, kundi sa ating Panginoon Diyos na siyang ating pinuno at tagapagligtas, ano ho? At yan po yung isang sinasabi diyan, ano? At doon sa sumunod is one mind, ano? Tumutukoy po ito sa pagkakaisa ng puso at isip na hinihiling Apostol Pablo para sa atin, ano? Hindi ho yan ibig sabihin no na oneness, ano? Yung pananawala na yon, ano? Kundi sabi nga ay one mind, ano? Ibig sabihin kaisa sa isipan, ano? At ito ay sabi nga ay by God's grace, no? Binibigyan diin na hindi natin ito kayang makamit sa sarili lang nating lakas. Ito po ay biyaya at regalo mula sa Diyos para sa lahat ng naniniwala. At kung ikaw ay mananampalataya at naniniwala, para sa iyo ang mensaheng ito. Kaya nga po, ang lahat ng ito ay nakapaloob sa mismong hiling ni Apostol Pablo doon sa ating talatang binasa kanina sa Romans 15 verse 5, ano ho, na tanging sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo at ng kanyang biyaya, no, ay maaari tayo magkaisa sa isip at sa puso, no. Yan ay sa pamamagitan ng Diyos Ama, Banal na Espiritu at ng ating Panginoong Kristo, no. Ang pariralang sinabi po doon sa ating binasa sa Amplified Version, be of the same mind, ano, sa ating teksto, ito po ay binubuo ng isang salita, ano ho. Ito ay ang salitang mula po hango sa Greek word na homotaimadon, ano ho. Homotaimadon, ano ho. Sabihin nga natin homotaimadon, ano ho. Hindi po ito nangangahulugang magkakaroon ng eksaktong parehong pag-iisip sa lahat ng bagay, ano ho. Kundi ito po ay tumutukoy sa lahat ng kundi po ito tumutukoy sa isang pagkakaisa, no, ng ating puso at damdamin, ano ho. Ito po yung pagkakasundo, no, sa layunin at sabi nga yung tutulungan, no, na nagmumula sa iisang pinagmulan, no. Kanino po 'yon? Sa ating Panginoong Kristo. The mind of Christ. Ito po ay mas malalim pa sa simpleng pagkakasundo. Ito yung pagkakaisa na pinagbuklod-buklod ng iisang damdamin at hangarin. Kaya nga po yan ay nabubuo at nagiging church, no? Kasi nga po makikita natin sa church, kahit na may pinagkasunduan na, hindi pa rin iisa eh. May mga iba-iba pa rin sanga, ano, ng buhay, ano, at layunin. Kahit na nga po talagang, kaya nga minsan yung pastor, nahihirapan din po, no, na talagang balansihin, no, kasi nga po, tao lang siya, no. Pero ang Diyos, the mind of Christ, no, ay ito yung nagkakasundo. Kahit sa ating pamilya, no, merong mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Kahit sa ating grupo, may mga bagay na hindi pinagkakasunduan. At ang pinakamahalaga po dito ay naka-unite tayo sa ating Panginoong Kristo. At napakahalaga po nito dahil doon natin makikita if we are united in Christ, yung smooth transaction. At dito po natin makikita yan, eh, no? Bakit nga ba mayroong parang hadlang, parang may gano'n, no? Because of, kinakailangan po kasi ng unity. Kaya nga po ito ay sumasalamin sa ating buhay, sa ating pananampalataya at nakakaugnay ito sa lahat ng ating pag-iisip, gawain, sinasabi at paano ating ginagawa. No? Kaya nga po, dito po at bilang para bigyan po natin ng insight ang ating pinag-aaralan ngayon ay tunghayan natin yung background nito. No, noong panahon pong ito, ng talatang ito, ang mga unang Kristiyano sa Roma ay sabi nga ang community by that time ay binubuo ng magkakaibang uri ng tao. Hudyo at mga sabihin natin ay Griego o sabihin natin mga non-Jew. Meron diyang mayaman, merong mahirap,
may mataas at mababang antas sa lipunan. Ano ho? Marami silang pagkakaiba sa kultura at tradisyon na minsan ay nagdudulot ng hidwaan. Ano? Kaya makikita po natin bakit nagkakaroon ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan. Si Apostol Pablo po ay sumulat para ipaalala sa kanila na sa kabila ng mga pagkakaibang iyon, mayroon silang Panginoon at iisang layunin bilang mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Take note po yun, ano ho? Nagkakaisa sila hindi dahil sa kanilang tradisyon, hindi sa kanilang magulang, kanilang lahi, kundi sa iisa lang, ano ho? In Christ. At yun po ang ating patutunguhin ngayon. Paano ito nauugnay sa atin? Tulad po ng mga Kristiyano sa Roma, tayo rin po ay mga nabubuhay sa isang mundo na puno ng pagkakaiba, magkakaibang hanap buhay, kultura, wika at antas ng buhay. Mula po sa manggagawa, magsasaka, negosyante, hanggang sa mga estudyante at mga profesional. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kwento ng buhay. Kaya nga, huwag ka basta-basta magko-comment kung hindi mo naman alam yung kwento. No, lalo na ngayon sa social media, no. Huwag ka kagad basta-basta magko-comment dahil hindi mo alam kung anong kwento. Minsan yan yung mga pa-Jollibee ay pabida. Yan, ano ho, na wala namang talagang kaugnayan at hindi naman nila nalalaman ng kwento. Kaya nga bago ka mag-comment, alamin mo muna ano ang kwento. Ano ho? Kaya nga, minsan, nangyayari ito na nahati tayo sa mga issue, no? Sa politika, mga pagkakaiba at sa pananaw. At kahit sa paraan ng pagsamba. Kaya po bakit yan nagkakaiba-iba. Ngunit tulad po ng ating pamagat, ang pamagat natin ngayon, ayon po sa kahulugan nito na sinabi natin doon sa Greek word na salitang homo taimodon. No. Ito po ang sagot. No. Ano po yung sagot diyan? Ay nasa pagiging in Christ Jesus. No, yan po yung pinakang sabihin natin kung sa compass is the true north, no? Hanapin mo si Kristo. No, kaya nga po pagka tayo nagko-comment sa mga social media o saan pa man, bago tayo makihalubilo sa ating mga kausap, nandun ba si Kristo? Upang hindi po tayo maligaw, no? Kasi nga po may mga tao na ang intention is to distract. Parang ano lang yan di ba yung typewriting? Di ba? Yung typewriting, nakikita mo yung typewriting, pero pag nilagyan mo yun ng tuldok, ano makikita ron? Yung tuldok. Ganun din sa tao. May mga bagay na hindi naman konektado sa mismong paksa na gagawa ka ng sarili mong paksa o sarili mong agenda because of your own motives. Kaya nga po napakadelikado po niyan. No? At maaari tayong mapahiya, maaari tayong ma-expose, hindi dahil sa sabi nga ay personal na issue, kundi dahil sa hindi mo talaga alam kung anong issue. Kaya nga ingat po tayo, no? Lalo na sa kukwento ng mga bagay sa kapwa natin. At very napaka-critical din ng issue natin ito dahil it will expose yung ating mga pag-uugali, it will expose yung ating mga kung paano tayo tumitingin sa ating kapwa, paano tayo nakikihalubilo, paano tayo nakikisama o nakikigatong. No, sabihin natin, may mga tao kasi na mahilig lang makigatong pero sabi nga is out of context. Wala naman po siya dun sa pangyayari, wala naman po siya dun sa pinagmumulan. Kaya nga po napaka critical na dapat na ilagay natin yung ating sarili sa kung alamin muna natin. No? Sabi nga bago tayo magkomento, bago tayo alamin muna natin ano yung pinagmumulan. Ano yung konteksto. Para katulad sa Biblia, no? Hindi natin basta pwedeng hugutin lamang, kundi kailangan po nating pag-aralan at suriin. We need to delve, no? Yung nga po sinasabi rito. Kaya nga po, ang ating pamagat na ito ay nagpapatungkol sa atin, no, na ang magiging sagot sa ating tunay na hangarin ay itong
madon, no? Yung pagiging in Christ Jesus, no? At sa pagtanggap ng kanyang biyaya para makamit natin ang tunay na pagkakaisa mula sa puso at sa isip. At dito po sa ating pinag-aaralan nito, ayon po sa ating expository, our God, ibig sabihin, the giver of endurance and encouragement, na nabasa rin po natin dito sa ating talata. Ang Diyos natin, siya ay nagbibigay niyan, na endurance at encouragement. Kaya nga sa ating pananampalataya, hindi sagot ang tumigil, hindi sagot ang huminto, kundi magpursige tayo. We need endurance and encouragement. Kaya nga po ang simula ng ating teksto ay nagsasabi, now may the God who gives endurance and who supply encouragement. Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, sa buhay natin ito, sino ang nagbibigay sa atin ng endurance and encouragement? Again, lahat na nagsusupply na yan ay ang Diyos. No? At huwag natin yun kalilimutan. Sa Kanya lahat yan. At sa bawat tao na inilalagay sa buhay natin, yan po ang Diyos na nagbibigay. Kaya nga, sa buhay natin ito, napakahalaga po na nagpapakita na kung sino ang Diyos sa atin. Ang salitang endurance ay, sabi nga po niyan, is hypomone. No? Sabi nga po sa Greek word, yung endurance na yan ay hypomone, na nangangahulugang hindi lamang pagtitiis, kundi aktibong pagpupunyagi at pag-asam na may pag-asa na nagmumula sa Diyos. Kaya nga po yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon Diyos, yan po ay hypomone. Kinakailangan po natin ng endurance, na meron po tayong pagpupunyagi. Hindi yan basta isinare mo lang sa salita ng Panginoon Diyos, kundi pinag-aralan mo, naiintindihan at naunawaan mo. Isinasabuhay mo. Kasi kung hindi, sabi nga ng Biblia, maaring pwede kang mag-share ng Word of God, pero wala ka namang pag-ibig, yan ay walang saysay. Kasi makikita nga po yan eh. Because yung endurance na yan, ang siyang nagbibigay ng katatagan, ng pag-asa, pagpupunyagi, at pag-asam, na may pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At napakalaga po ng bahaging yan sa buhay natin. From the word endurance o hypomone. At sumunod po dyan yung salitang encouragement. Ano ho? Ito po ay paraklesis. Sabihin po natin, paraklesis. Yan po. Ang paraklesis po ay hindi lamang nagpapalakas ng loob natin, kundi ito po ay pagdadamayan, pagtutulungan, at pagbibigay ng kaluwagan na ibinibigay ng Diyos sa ating lahat o sa isa't isa. Kaya nga makikita natin yung unity. No? Kaya po niya po ay nakakatuwa po yung observation ni Nay Remy, na natutuwa daw siya dun sa Bible study, na although si Nanay Remy ay hindi po part ng aming church, part po siya in a way, na kasama po natin siya. Pero sa ibang church po kasi siya uma-attend, pero na-attend po siya sa Bible study namin. At nakakatuwa po yun, dahil Bible study pala namin, nakakatuwa po yun kasi ito po yung sinasabi na unity in Christ, na hindi ka nandun para sa pangalan ng iglesia mo, kundi sa pangalan ni Jesus. Nakikita natin? At yun po yung nagbibigay ng tunay na mensahe ng talatang ito rin. Dahil tayo po ay kaisa ng ating Panginoon, at nagbibigay ito sa atin ng lakas. Kasi nga kalimitan sa buhay ng isang tao, lalo na kapag lumalaki na yung church, nagiging na yan, nagiging parang sabihin natin kulto, yung parang sila na lang. Hindi po ganun eh. Kasi we need Christ. We need mentorship, we need fellowship. Kasi yun po ang buhay ng isang Kristiyano. Yung tayo ay nakikihalubilo, tayo ay nag-aaral ng salita na sama-sama, hindi to contradict. Ang nangyayari kasi ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos ay nagiging debate. And malinaw na sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag nating gagamitin na ang na venue o salita ng Panginoon Diyos para sa walang kabuluhan. Walang patutunguhan. Kaya nga po, ayon sa pag-aaral, tinatawag natin siyang Diyos ng pagpupunyagi at pagpapalakas ng loob. Hindi lang po siya nagbibigay ng lakas para makaya
ang mga problema, kundi pati na rin sa tamang pagpapalakas para hindi tayo mawala ng pag-asa. Di ba sabi nga po sa atin ng Isaiah 40 verse 31. No? Yan. Ano po sabi doon? Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Yun. No? Grabe po yun, ano? Tatakbo, pero hindi mapapagod, hindi manghihina, he will renew, no? At inihalin tulad yung sa isang pakpak ng agila, no? Na ano nga ba yung pakpak ng agila, no? Yung pakpak kasi ng agila, pansinin po natin, hindi siya yung kaway ng kaway, di ba? Kundi nag-glide lang siya. He glide on the presence of the Holy Spirit, no? Ibig sabihin, yung Holy Spirit ang nag-aangat sa kanya, hindi yung sarili niya. Hindi yung sarili niyang kaalaman, kundi mismo yung banal na espiritu ang siyang nag-aangat sa buhay niya. Kaya nga po, mahirap, no? Mahirap pong kalabanin, no? Yung mga nasa presensya ng banal na espiritu, no? Kasi bakit po? Ay, syempre, hindi mo naman siya maiinis no? Kahit inisin mo siya, kahit hindi mo siya mainis, but He will expose you. I-expose ka niya. Bakit? Kasi may mali. Ganun po siya. Hindi po siya matitinag, hindi siya papatinag, kundi maninindigan po siya kung anong katotohanan. No? At dahil yan sa banal na espiritu, at ang banal na espiritu niyan bilang our comforter, no, it can also encourage in affliction, ano, sa buhay natin. Ano yan? Sige, tunghayan po natin yan. Yung sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. For inaaliw niya tayo sa ating kapighatian, upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nakakapis. Amen. Okay, so yun po yun. Ano ho? At makikita natin doon, ano, na kung tayo ay nasa Kanya, no, nagiging pagpapala po tayo. Yun po yung sign. No ho? Nagiging pagpapala tayo sa iglesia, sa komunidad, o hindi ho nagiging pagpapalo. Ano ho? Pwede, maging pagpapalo rin. Kasi minsan talagang may mga bagay sa buhay natin na kailangang alisin. Ano ho? Kaya nga mga kapatid, lalo na po sa ating panahon ngayon, marami pong hamon. Tulad ng presyo ng bilihin, trabaho at mga pagsubok sa pamilya na kailangan po natin ng ganitong sabi nga ay hypomone o paraklesis, endurance and encouragement. Ito po ay bahagi ng God's grace na binabanggit sa ating pamagat, no? At ang pundasyon na nagbibigay daan sa atin na magkaroon po tayo ng homotaimadon o yung pagkakaisa sa pamamagitan natin Panginoong Kristo o one mind. Dahil tayo po ay sabi nga ay hindi nag-iisa sa hamon ng ating kinaharap ngayon, no? At nabanggit na rin naman natin yung one mind, no? Ano nga ba itong one mind na ito? It means not uniformity but unity. Ano po? Ito po hiling ni Apostol Pablo, no? Sabi nga po niya doon sa kanyang talata sa Amplified Version, sabi niya, grant that you be of the same mind with one another according to Christ Jesus. No? Batay po dito sa salitang ito ng sabi nga ay homotaimadon. No? Ang same mind dito ay hindi ibig sabihin na lahat tayo ay kailangan magkaroon ng eksaktong parehong opinyon sa lahat ng bagay. Hindi po yun ibig sabihin nun. Pero tulad ng kung anong kulay o pagkain ang
masasabi natin o maaring may mga paborito natin, no? Ayon po sa pag-aaral, ito po ay tungkol sa pagkakaisa sa mga pangunahing katotohanan ng ating pananampalataya at sa pag-iisip na umaayon sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, lagi nating tingnan, and we need to test the spirit. Ano nga ba yung espiritu na yan? Makikita nyo naman eh. Kaya nga also, wag din tayong matakot na expose yung mga espiritu na hindi galing sa Panginoon Diyos. We need to address also. Kasi nga po, kailangan maging matapang tayo. Kahit sino pa yan. Kahit pa yan ay pastor, kahit pa yan ay bishop. No, hindi po tayo dapat matakot. Why? Kasi wrong spirit is wrong spirit. At hindi rin naman ito sabi nga ay pagmumulan ng maling spirito rin sa atin. Ibig sabihin nun, dapat wala sa atin yung galit, wala sa atin yung hatred or whatsoever, kundi expose kung ano yung mali. Kaya nga makikita natin, lagi sinasabi sa atin ng Panginoon, test the spirit, no? Makikita rin sa atin yan eh. We need to expose also yung motibo ng isang tao. Kaya makikita rin natin ano yung pinagmumulan ng isang tao. Kaya mahalaga po sa atin yung investigasyon, no? Kaya nga po, ako bilang isang, yan po ang aking naging porte rin. Isa pong naging porte ko at naging trabaho ko, no? Through my mentor, Engineer Philip Abisamis, no? And I thank him, for a long time na siya po yung nagturo sa akin about investigation, ay napakalaking and I want to appreciate him, na doon po sa mga pagtsatsaga niya sa akin, and at napakalaking bagay, at natutunan ko rin sa kanya na sabi nga, kung isang side lang ang napakinggan mo, half truth yan, that is 50%, kaya kinakailangan mapakinggan mo rin yung kabilang side, kasi nga po, para hindi ka maligaw. Kasi minsan sa buhay ng isang tao, bilis mong maligaw kasi isang side lang ang napakinggan, especially sa mga churches. Kaya nga po, sa amin po, sa Purpose Filled Life, kahit na yun naman po lagi sinasabi sa kanila, maaaring nyo sabihin, pero I'm not saying na naniniwala kaagad ako. Pero sa akin lang, I will investigate. Kaya nga po, it will expose. In a way, by God's grace. Hindi para ipahiya ang tao, kundi para magtulungan. Kasi nga, one in Christ, kinakailangan po natin as a body na dapat nagiging pagpapala rin po tayo. Hindi tayo yung parang to the point na parang tayo yung chief justice ng mundong ito. Hindi po. Dahil mas kailangan po natin ng ang pagtulungan kaysa pagsusumbatan. Kaya nga po, ito po yung nangangahulugan sa buhay natin na anuman ang ating desisyon, salita, ay maaring gawa ay dapat nakabatay kung paano nag-iisip at kung paano kumikilos ang ating Panginoong Hesus. Ang basihan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga, we have same mind, same judgment. Sabi nga po sa Greek word niyan is pronein. Yan po yun. O pronein. Sabi nga po natin, pronein. Ito po yung nagkakaroon ng isang pananaw. Sige po, basahin po natin yun. 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Amen. So yun po yun. Same mind, same judgment. Pronein, yan ibig sabihin po noon sa Greek word, isang pananaw. Pero hindi sariling pananaw. Magkaiba po yun. Isang pananaw kay Kristo, hindi sariling pananaw. Sabi nga, like-minded, one love, one purpose. O sa Greek word niyan ay sabihin nga natin, sampronein. O magkasundo sa isip. Yan, sampronein o sampronein. Yan po yan.
Basahin po natin yon. Philippians chapter 2, verse 2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Yun. Kaya nga po yan. Laging pagmamahal ang Diyos eh. At yan po ang core mindset. Love God and love your neighbor. Di ba? Tagubili sa atin yan ating Panginoon Kristo. Matthew 22 verse 37 hanggang 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. 38. Ito ang pinakamahalagang utos. 39. Ito ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Sabi nga po, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi sa kung ano makikita mo sa iyong kapwa. Kasi ngayon, ang nagiging basihan ng pag-ibig sa iyong kapwa ay kung ano makikita mo. No? Minsan, o kaya kung sino yung mas malapit sa iyo. Hindi po ganun yan. Dahil meron tayong pananagutan sa Panginoon Diyos. Minsan, baka ikaw ay mapahiya dahil akala mo tama ang ginagawa mo, yung pala hindi. Minsan, akala mo tama ang comment mo, yung pala hindi. Kapag tayo po ay nagkakaunawaan batay sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, makikita natin na maaari tayong magkaisa kahit na may pagkakaiba tayo. Maaari tayong magkaiba sa paraan ng pagsamba, pero magkakasama tayong naglilingkod at nagbabahagi ng biyaya ng Diyos sa mga nangangailangan. Ito po mismo ang homotaimadon o one mind na tinutukoy sa ating pamagat o sa ating title na yon. Hindi po ito ang kapare-pareho ng opinyon, kundi pagkakaisa according to Christ Jesus. At ito po'y binibigyang buhay ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu. And our unity is rooted, kanino? Sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, doon according dun sa praise na according to Christ Jesus, ito po ay napakahalaga. At ang parilarang ito po, ayon nga po sa Greek word ay sabi nga po natin, kata, Kriston, leson. O ito po ay nangangahulugang ayon sa kalooban o halimbawa at pamamaraan ni Kristo. Kata, Kriston, leson. Na po, yan po yan. Ang ibig sabihin na ang ating pagkakaisa ay hindi binubuo ng tao. Ito po ay ibinibigay ng Diyos at nakabatay sa kanyang salita at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito po ay isa sa mga pangunahing konsepto na binibigyan diin sa pag-aaral ng mga turo ng Kristyanismo. No? Kaya nga, lagi sa ating sinasabi, keep unity. No? One Spirit, one Lord. No po yun? Ephesians 4, chapter 4, verse 3 and 6. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. 4. May iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng iisang pag-asa na kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Hanggang 6. 6. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilo sa lahat, at nananatili sa lahat. Amen. Kaya nga po, nandyan yung Trinity na nagpapakita ng unity in one Spirit and in one Lord. No, yan po yung Trinidad. Kaya nga po, dito na mahalaga po sa atin na maunawaan natin yun, ang pagkakaisa, ang pagsasampalataya natin. Let's Christ's word dwell in us richly. No? Kaya nga po, kung tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, mauunawaan po natin ito. Hindi pag tinanong tayo, o, u, i,
Oo, no? Parang hindi tayo sigurado. Again, hindi naman lahat kaya nating sagutin. Pero at least, meron tayong katiyakan, no? Kaya nga, sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon Diyos, nahuhubog tayo, no? Hindi po tayo yung parang tila lutang na yung mga nakikinig sa atin, anong connect? Di ba? Anong connection? Bakit ganon? Hindi ko maintindihan. Kasi nga, hindi dumadaloy ang Espiritu ng Diyos. Kasi kung dumadaloy ang Espiritu ng Diyos, sabi nga, niyan, nagiging one. Nakukuha, ibig sabihin natin, at dito sa ating pinag-uusapan yun, the one mind in Christ, na nakakakonekta tayo kahit hindi natin siya gasinong kilala, hindi natin kasama siya sa Christ, sa pangalan ng ating church. Because of Christ, nagkakaroon ng connection. Yan yung one mind. Pero kung hindi talaga at taliwas, kasi nga, ano po ba ang humaharang diyan? Yan, vested interest, yung mga inggit, mga kung ano-ano pa man, mga bagay sa buhay natin, na magtutulak sa iyo. Kaya nga pagka merong inggit, merong chismis, sa isang tao, walang tama dyan. Kasi from the word itself, chismis, hindi yan galing kaagad sa Panginoon eh. Why? It's from the evil. Kasi kung nag-i-expose yan sa buhay ng isang tao, makikita mo yan eh. Mararamdaman mo. Pero pag galing yan sa paninira, because of something in your heart, in your mind, na nasagasaan yung ego mo, whatsoever, it will lead you, sa tandaan natin, the enemy come to kill, steal, and destroy. Yan po yung purpose niya. Pero hindi po yan kayang hadlangan because also God came here, to give us abundant life. Lagi po natin tatandaan, no one can win to our Lord Jesus Christ. He is our champion. Siya po ang nagtagumpay. At kung ikaw ay naniniwala sa Kanya, tagumpay ka rin. Pero kung itataliwas mo yung paniniwala mo sa Kanya, ibig sabihin, mas maniniwala ka doon sa sarili mong pananaw, sa sarili mong emosyon, that not come from our God, it's come from evil, madudulas ka, madadapa ka, at minsan, matitisod ka. Kaya nga po, ang pagkakaisang ito ay hindi nakadepende sa ating sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Kapag tayo po ay nagbabasa at nagsusuri ng salita ng Panginoon Diyos, sama-sama, hindi po doon sinasabi, tulad ng pagtitipon po natin sa mga Bible study, tulad kagabi, mas nagiging malakas po ang ugnayan natin sa isa't isa at sa Diyos. Kaya nga po, sa buhay nating ito, tanungin mo yung sarili mo, mayroon ka bang inaatenan na Bible study? Kung wala, mag-isip ka na. Dahil you are subject sa kaaway. Paglalaroan ka niyan. Lahat po ba nung nagba-Bible study ay hindi na sinusubok ng kaaway? Yes, sinusubok. Pero meron silang pananggalan. Ano yun? Na pag-aaralan yung salita na i-address. Imaginin mo kung ikaw ay walang pananggalang, wala, bugbog na bugbog ka. Kaya nga po, ang in Christ Jesus na bahagi na ating pamagat nito ay ang siyang pundasyon sa lahat. Dahil lamang sa pagiging nasa Kanya, ibig sabihin tayo nasa presensya ng ating Panginoong Jesucristo na maaari natin matunghayan sa ating pag-attend ng Bible study, pag-attend ng church, pagbabasa ng Biblia, pag-ating pananalangin. At maaari nating makita po at makamit ang homotimadon na ito o yung pagkakaisa natin by God's grace. Why this matters to us today? Bakit nga po? Una, because the world needs genuine unity. Ang dali hong maging friendly. Ngumiti ka lang Ngumiti ka lang sa church. Hoy, kumusta ka? Anong balita sa'yo? Di ba? Pero, hindi lahat yan masasabi mo genuine. Yung pagbati. Maraming grupo nagsasabi na sila ay nagkakaisa. Pero kadalasan ay batay iyon sa mga interest.
o vested interest ng tao. Ang pagkakaisang ibinibigay ng Diyos na inilalarawan ng Homo Taimadon ay tunay at pangmatagalan dahil ito po ay nakabatay sa Kanya. Ayon po sa pag-aaral, ito po ay nagiging halimbawa ng kung paano dapat mamuhay ang mga tao na may pag-ibig at respeto. Sabi nga po sa atin, it should unite as one, that the world may believe. Ibig sabihin na ang mundong ito ay naniniwala kasi nagkakaisa tayo. John 17 verse 21 to 23. Ano po sabi doon? John 23. John 17 verse 21 to 23. Ama, naging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman maging isa nawa sila sa atin, upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. 22. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin, upang sila ay ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. 23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa, dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen. No? Yan po. Unite as one, that the world may believe. Kaya nga yung testimony natin, yung pakikitungo natin sa bawat isa, no, ay dapat maging genuine. Hindi yung binebeso mo sa loob ng church, tapos sa pagtalikod nito, ay chinichismis mo rin sa ibang tao. Why? Because we are holy nation, witness to this world. We are chosen generation. Pinili tayo ng Panginoon Diyos hindi para makiayon sa mundong ito. Pinili tayo ng Panginoon Diyos hindi para sundin kung ano ang ginagawa ng demonyo, kundi para gawin kung ano ang ginagawa na maging katulad natin si Kristo. 1 Peter 2 verse 9, masabi po doon. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangan ginawa niya. Siya ay ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen. Tandaan po natin, tayo ay tinawag ng Diyos para maging liwanag ng mundo ito. Hindi nga lang yan pati asin Di ba? Yung liwanag na yan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, hindi sa atin. Ang mundo ay nangangailangan ng mga halimbawa ng tunay na pagkakaisa. Kapag tayo po ay nagkakaisa, bilang mga Kristiyano, nakikita ito ng mga tao sa paligid natin. Mula sa mga karatig bahay natin hanggang sa mga kasama natin sa trabaho, at maaaring ito magbukas ng daan para sila ay makakilala rin po sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, ang ating pamagat ay nagsasabi ng tunay na pinagmula ng pagkakaisa. Kapag tayo po ay in Christ Jesus, no? At sabi nga ay nagpapagamit tayo o nagpapahiram ng isip natin, no? By God's grace, o yung ating mga talento ay binabahagi rin natin sa iba, tayo ay nagiging buhay. Halimbawa ng tinatawag natin ng, ito nga po yung ating pinag-aaralan, itong Homo Taimadon o one in mind, na hinahanap ng mundong ito. And we need endurance and encouragement. Ngayon po, maraming hamon ang nakakaharap ng bawat Kristiyano, mula sa pagkakasakit, kahirapan, hanggang sa pagiging hindi maintindihan o hindi naiintindihan ng tao, ng ibang tao, sa ang ating pananampalataya. Ayon po sa pag-aaral, kailangan po natin ito ng pagpupunyagi o yung endurance. Ito sabi nga natin ng hypomone, na mula sa Diyos, para hindi tayo sumuko. At yung sinasabi natin, yung pagpapalakas ng loob, yung encouragement o yung paraklesis na mula sa Kanya at mula sa ating kapwa mga Kristiyano. Kaya nga po, hindi lahat ng Kristiyano ay masasabi mo, katuwang mo.
Kahit na yan ay minsan ay Kristiyano, minsan sila pa ang magiging balakid sa buhay mo. Bakit? Hindi lahat ng sinabi mo ay magiging secret sa kanila. No, bakit? No, minsan magiging chismis yan sa ibang tao. Diba? Kaya nga po, sa buhay natin, we need to endure trials. Why? Kasi kasama po yan sa buhay natin. James 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Ano ho? Yan po yun. Kaya nga, ang buhay natin ito ay punong-puno ng pagsubok. Pero kung hindi tayo nakaayon kay Kristo, maaari tayong bumitaw, maaari tayong maging Morissette Hammond. Yung gusto ko nang bumitaw. Taas eh. Yan. Kaya nga po, napakalaga ng mga kapatid natin na patuloy na nag-i-encourage sa atin. No? At nag-i-encourage na magpatuloy tayo sa Panginoon. Ano? We need to encourage one another. And we need to meet together. Yan, di ba? Very popular yan. Kaya huwag natin kalimutan yung mga pagtatalaga. Minsan bakit? Sa buhay, lalo na sa church. Sa church, pagka yan ay bago, yung simula, nako, lahat yan ayon. Pero pag yan ay naglalakbay ka na, yung dumadaan ka na sa mga pagsubok, paghihirap, struggle, makikita mo yung tunay na ano dyan tunay na nakakasama mo Di ba? Kasi makikita mo dyan, pabitaw yan na pabitaw. At makikita mo yan, yung isang linggo nila, magiging 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 3 taon minsan, o 1 taon, wala na pala sila doon. Kasi nga po, hindi talaga yun yung kanilang intensyon. Kaya makikita mo hangarin na isang Kristiyano, kung pareho kayo, kung yan ay nakakasama mo sa paglalakbay. Minsan, mababaliktad ka pa niyan lalo sa mga pastor, no? Bakit? Pastor, hindi mo na kami pinababayaan mo na kami. Hindi mo na kami nakakasama, no? Pero come to think for it, talaga bang totoo yun? O baka naman tingnan mo rin ang sarili mo, baka naman ikaw ang unang lumayo. Dahil una, tandaan po natin, lalo na yung pastor ninyo ay hindi po mahilig sa mga material things. Lagi niyo pong tatandaan yan. No? Focus lagi niyan ay sa Panginoon. Hindi po niya hahayaan na hilahin niyo sila papunta doon sa gusto ninyo. Kundi yung pastor na yan, hihilahin kayo papunta sa ating Panginoong Hesus. Hindi sa Kanya, kundi sa Panginoong Hesus. Kapag ganyan po ang inyong pastor o inyong mga nakakasama sa buhay, yun po yung tamang tao. Kapag hinihila kayo papunta sa Panginoon Diyos, hindi sa Kanya. Pero kapag hinihila nyo naman ng taong ito, pansinin nyo po yan sa relationship. Pag hinihila nyo at sasabihin nyo sa Kanya, hindi ka na nakikisama sa atin, para yung mundo. Yung mundo natin ngayon, di ba, parang kung dati hindi ka na nakikitagay, di ba? Yung mga kaibigan mo dati, mga kainuman mo sa kanto, bro, nag-iba ka na, hindi ka na tumatagay, no? Kasi nga, binago ka na ng Diyos. Pero kapag ikaw ay makikita po natin yan Kahit po sa mananampalataya sa loob ng church, marami pa pong ganyan. Kaya nga, we need endurance, no? Kaya nga po, ay sa ating buhay sa pamagitan ng pagtutulungan at pagpapalakas ng loob sa isa't isa, tulad ng pagdadala ng mga bagay sa mga nangangailangan, pagdarasal ng sama-sama, pinapakita po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo at nakakakuha po tayo dito ng lakas na makakayanan po natin ang anumang pagsubok sa ating buhay. Kaya nga po ang hypomone at ang paraklesis na ito, endurance and encouragement na ito na ibinibigay ng Diyos ay bahagi po ng kanyang biyaya
ito po ay nagbibigay daan sa atin na manatiling magkaisa at mapanatili ang homotaimadon o one mind na batay sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, God's works requires unity. Hindi natin may ipapatupad na mag-isa ang plano ng Diyos para sa ating buhay, sa ating komunidad at sa buong mundo. Kailangan po natin ng isa't isa na may iisang layunin, pinahayag ang katotohanan tungkol kay Kristo at iligtas ang mga kaluluwa. Ito po ay isang mahalagang aral na makukuha natin sa pag-aaral natin ito at sa ating patuloy na pag-aaral ng pagbabasa ng Biblia. No? At sabi nga ay makikita rin po natin at katulad nito ay matutunghayan po natin yung mga karanasan ng mga unang Kristiyano kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia na kung saan ay nilalarawan ang sabi nga ay homotaimadon bilang kanilang paraan ng pamumuhay. Kaya nga po ang ating buhay ay nakatunghay po yan sa fellowship, one heart and one soul. No? Kaya nga po makikita natin yan. Pagkatapos ng church, no, may mga taong lumalabas pa sila, parang pinag-uusapan kung ano yung na-preach, no, yung tinatawag po na fellowship. No? Yan po yung homotaimadon, no, na sinasabi natin. Ano na sabi nga ay ginagamit ito para ilarawan, no, ang pagkakaisa. 'Di ba? Doon po sa Acts chapter 2 verse 42-47. Huwag na po nating basahin 'yon. Alam naman po natin doon kung paano po nananatili ang turo. Sige, basahin na natin 'yan. Sige. Chapter 2 verse 42-47. Acts, Book of Acts. Nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pira-pirasong tinapay at sa pananalangin. 43. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari ang sa lahat ang takot. 44. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. 45. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga pinagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa pangangailangan. 46. Araw-araw silang nagtitipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Iyon. Makikita po natin, no, sa isang church, ang nakikita natin dyan ay dinaragdag yung mga taong inililigtas niya. No? Kaya nga po, yan po yung one body, pero many parts, pero they work together. No? Kaya nga sa buhay natin, makikita natin ito. Yung pangailangan ng church, makikita mo. Kung kailangan mo ng keyboardist, papadala ang Panginoon Diyos yan. Kung kailangan mo na lahat, everything, no, sa buhay natin, si Lord ang magsusupply. It works together. Sabi nga doon, di ba, sa Romans 12 verse 4 and 5. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang bawat gawain ng bawat isa. 5. Gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Amen. So, purihin ng Diyos. No? May maraming gawain ng Diyos na maaari nating gawin bilang isang komunidad tulad ng pagtulong sa mga mahihirap. At hindi man natin magagawa ito mag-isa, ngunit kapag tayo po ay magkakasama ay may iisang isip at malakas para gawin ang kaloobang ito. Tandaan po natin, ang gawain ng Diyos ay umuunlad lamang kapag tayo po ay nagtatrabaho o kumikilos bilang isang katawan ng ating Panginoong Kristo. Ang homotaimadon o one mind na ito ay tinutukoy ay hindi para sa sarili lang natin, kundi para maisakatuparan ang plano ng Diyos. Lahat po ito ay posible by God's grace. Kaya nga po mga kapatid, ang pagkakaroon po natin ng one mind according to Christ Jesus o homotaimadon ay hindi ibig sabihin na mawawala tayo sa sarili nating pag-iisip.
No, ito po ay ibig sabihin na hinahayaan natin ang ating Panginoong Hesus na gabayan ang ating pag-iisip at hinahango natin ang ating pananaw mula sa kanyang salita. Sabi nga, wag lang tayo basta comment ng comment. Ihango po natin yan sa atin na pag-aralan. Kaya nga po, sinasabi rin ng Philippians 4:8, wag na natin basahin. No, think on what is true, pure, right, sabi niya doon. Lagi nating isipin yan. Bago tayo mag-comment, bago tayo tingnan natin yung opinion natin, huwag po tayong basta padala-dala sa emosyon ng tao. No, and we need to trust God that He will direct every part. Diba? Sabi nga sa atin yan sa Proverbs 3:5 and 6. Sa bawat araw na ating ginugugol, maaari po nating ilapit ito sa ang ating mga desisyon sa ating Panginoon Diyos. Mula kung paano natin tratuhin ang ating mga kasama sa trabaho, hanggang sa kung paano natin tulungan ang ating komunidad. Kapag ang ating pag-iisip ay nakatuon kay Kristo o sa ating Panginoon Kristo, mas magagawa po natin ang mabuti at makatutulong. Sabi nga ay makatutulong tayo na gawin mas maayos ang ating paligid. Ito po ang mismong aplikasyon ng ating tinatalakay ngayon. At ang bawat desisyon na ginagawa natin in Christ Jesus, ito po ay nagbubukas ng daan para makamit natin ang homotaimadon o one mind sa ating komunidad. At lahat ng ito ay biyaya by God's grace. Mga kapatid, dito po ako magtatapos, mga mahal kong kapatid sa ating Panginoon. Hindi po tayo, sabi nga ay pinagkakaiba-iba para mag-away-away o magkalayo. Bawat isa po sa atin, mayaman man, mahirap, bata man, matanda, may ngipin o wala, mula sa anumang sulok ng mundo, ay may kakaibang regalo at papel na ibinibigay sa atin ating Panginoon Diyos para sa kanyang tahanan. Minsan po, nakikita natin ang ating mga pagkakaiba bilang hadlang. Pero tandaan po natin, ang pagkakaibang iyon ay ginagawa ng Diyos para ipakita ang kanyang kaluwagan at kagandahan. Hindi po ito tungkol sa pagkawala ng ating sariling pagkakakilanlan, no? Kundi sa pagtanggap ng ating mga pagkakaiba ay bahagi ng kanyang disenyo para ipakita ang kanyang buong kaluwagan sa buong mundo. Katulad kung paano inilarawan ng ating salita ngayon ang homotaimadon. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi nangangahulugang maging pare-pareho tayo sa lahat ng bagay. Ito po ay pagkakasundo sa isang layunin at pagkakaisa ng puso at damdamin na nagbubuklod sa pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Ngayong umaga, hilingin po natin sa ating Panginoon Diyos na bigyan po tayo ng biyaya para makamit po natin ang homotaimadon na ito, ang pagkakaisa na batay sa ating Panginoon Kristo. Hayaan po natin na makita natin ang mundo nito na tanging tunay na pagkakaisa ay nasa ating Panginoon Kristo lamang. No, mga kapatid, tayo ay magkakaisa, no, o magkakapatid sa ating Panginoon Diyos. Mula sa lahat ng sulok ng daigdig, may isang Ama, may isang pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo at sa biyaya ang bahagi ng kanyang biyaya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil sa huli, hindi po ang ating mga pagkakaiba ang magpapaalala sa atin sa Diyos, kundi ang ating pagkakaisa na pinagbuklod ng kanyang pag-ibig. Lumapit po tayo sa ating Panginoon Kristo ngayon. Tanggapin po natin ang kanyang biyaya. At magkaisa tayo sa isip at sa puso alinsunod sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga, tayo po ay pinagkaisa na ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, marapat na po siya ay ating pasalamatan at maging biyaya na ating buhay. Diyan po magtatapos at ngayon naman tayo po itutungo sa Venice Reflection. Huwag na kaya ang haba. God's morning mga kapatid. Dito po ay tinuro sa atin kung paano tayo magkaisa sa ating Amen. Panginoon sa Kristo. Haba Amen na lang daw po ang haba kasi. Kaya po, wala po sa sarili po natin noon po umaasa tayo sa sarili nating paraan upang makamit po ang pagkakaisa. Ngunit dito po sa ating napag-aralan ngayong umaga, natutunan po natin na nagmumula sa Panginoong Hesukristo ang pag-ibig at katarungan. May pagkakataon po tayong nagkakaroon ng tension kapag sarili nating pananaw ang ating pinaiiral or yung sarili nating desisyon or sarili pananaw at hindi tayo humihingi
ng Gabay. gabay sa ating Panginoon. Kaya po nagkakaroon ng tensyon. Ngunit kung tayo ay humihingi sa Panginoon ng kanyang patnubay, nagiging madali po na nating maintindihan ng iba at hanapin ang pagkakaisa. Ngayon po, sinusubukan po nating isaalang-alang na si Kristo ang lahat ng ating lahat ng ating mga nakakasalamuha o pakikipag-ugnayan sa iba ay ang ating Panginoong Hesukristo ang may gawa. Siya ang ating nakikita, di po ba, kapag sa church, lalo na po sa church kapag dating, di po ba, sarap ng pakiramdam na batiin mo yung mga kapwa mananampalataya sa loob ng church, kahit naman sa labas ng church. Para bang parang miss na miss nyo yung isa't isa kasi nga alam nyo na pag genuine, yeah. Pag genuine yung genuine yan. Ingat ka rin. Kasi baka chinichismis ka na yan. Kaya nga, Halik ni Judas pala yun. kaya po, napakasarap po ng pakiramdam kapag nakikita mo yung kapwa mo mananampalataya na alam mo na meron kayong pag-uusapan. Hindi chismis pag-uusapan na testimony na kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay nyo sa loob ng isang linggo. So, dito po ay natutunan natin na natutunan natin ang ganong ugali ay nagmula sa ating Panginoon Hesukristo at hindi sa sarili nating gawa na natutunan natin. Hindi po natin magagawa yung mga bagay na yun kung wala talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun lang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay. Yun po, malinaw. Pag bago kayo makipagbeso, baka po yan yung anak ni, halik ni Judas, Tandaan natin, si Kristo ka pinagkalulo, sa pamamagitan ng halik, Pero hindi man po tayo dyan, In Christ Jesus tayo. One mind, by God's grace. At ngayon naman, ating tunguhan yung ating mga kapatid online. Pinangunahan po tayo ngayon dito sa ating comment section ni Pastora Andal, at Artillaga, ni Pastora Fe. Pagbati natin sa buong pamilya ng Andal Artillaga. Yan, kay Sister Malu, Michelle, Mark, and Abby, at sa lahat ng inyong mga apo. Yan, Pastora Pe. Yan, at sinundan po tayo na ating lagi din pong nakakasama dito sa God's Morning. Bagamat hindi ko pa po siya personal na namimit, pero ako po yung natutuwa dito kay Nanay Josie. God's Morning po, at patuloy po kayo pagpalain dyan sa Barangay Santo Niño, San Pablo City. Yan, God's Morning po sa inyo. At lagi po namin kayong nakikita rito at pinagpe-pray din po. At ano man ang inyong alalahanin at ang inyong kondisyon, lalo na inyong health condition, ay purihin po ang Diyos sa inyong buhay. At yan, kasama rin po natin ang mula po sa Bulaking Chao, kasama po natin si Nay Gloria Benaluz. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Gloria, na lagi rin nating nakakasama saan man. Bible study, basta kung saan po merong gawain ng Purpose Feed Life, ito nakikita natin, ito si Nay Gloria Benaluz. Yan, nakasama natin. Ganun din ito. At si Nay Nela, Nonoso, yan, na lagi rin nating nakakasama, isa mapagpalang umaga, mga kapatid, dyan sa Manhattan, yan. At best regards po sa buong family. At yan, kasama rin po natin ngayon sa mga oras na ito ang walang sawa. Ito rin, lagi rin po itong kasama saan man gawain ng Purpose Feed Life. Yan, ang Patual family dyan sa Villa Escudero. Kasama po natin si Nay Winnie Patual at pagbati natin sa buong Patual family. Yan, kila Ate Lisel. Yan, nakita ko pala, nandito rin si Ate Lisel. Yan, at dalangin family sa inyong buong pamilya, na lagi po nating nakakatuwang, nakakasama sa ating mga gawain at purihin po ang Panginoon Diyos sa inyong buhay. Yan. At ito, kasama rin po natin ang Arosena family dito sa God's Morning at isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya diyan sa Liliw, Laguna. Yan, at yan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat yan. Okay? At sino pa po? Yan. At from Osamis, City. Yan. Kasama rin po natin si Dr. Dulia C. At pagbati natin kay Sir Dodong,
kay Johan, Kerwin, Jansen, ano ho, at dyan sa Osamis City, na isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan, ano ho, maayong buntag, tama po ba yan? Yan, sa inyong tanan, no ho, yan, at yan, kasama rin po natin ang aking kapatid mula sa Santa Rosa, Laguna. At syempre, batiin na rin natin ang aking magandang nanay, si Corazon Mercado, at ang aking anak si Casey Mercado. At pagbati sa mga anak ng aking kapatid na si Caroline, kay magandang si Casey, yan. At syempre, ang aking anak din na si Kyle, no, na nasa Batangas. Yan, at pagbati ko rin sa anak ng aking kapatid, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Baby C. Yan, isang mapagpalang umaga po. At kung naman po tayo sa United States, no, Seattle, Washington, no, kasama po natin ang Dow family, yan, sa pangunguna ni Nurse Abby, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At kasama rin po natin ngayon, ano ho, ang ating Kuya Chris, no, at ang ating Nay Marta, no, sa umagang ito mula po sa Bulacan Chao. At pagbati natin sa inyong buong pamilya sa Malasmas, Benaluz, Silang, no, at sa inyong buong pamilya. Yan, at yan, nabati ko na si Ate Lisel. Yan, at kasama rin natin from Dolores, Quezon, si Tatay Victor Dalangin. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ni Nanay TC. At from Cotabato, Alamada, kasama po natin ang magandang pinsan. Yan, si Ate Lilibet Chua. Pagbati natin kay Kuya Ruel. Siyempre Chua. At siyempre kay Uncle C. At kay Mamang Diding. At sa lahat ng kamag-anak namin dyan. Ang Tuwa, Tuwatan, ano ho, Brigule, no ho, Getgano family, yan po sa Alamada. Yan. At pagbati na rin po natin dito kay Ma'am Annalisa Echon, no, na pangalawang beses ko na ho nakikita dito sa ating God's Morning. Isang mapagpalang umaga po, Ma'am Annalisa Echon, at purihin po ang Diyos sa inyong buhay, at tuloy po tayo pagpalain ng ating Panginoon. No, yan. Yan. At kasama rin natin ang aking nanay, nabati ko na po. At kasama rin po natin si Foreman Rick Sumar, no, mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. Ingat po kayo sa inyong mga gawain, ano, sa construction. Yan, isang mapagpalang umaga po, Kuya Rick, no, at sa lahat ng ating mga kasama dyan. At yan, okay, sa sino pa po? Yan, maayong buntag. God bless po, sabi ni Dr. Julia. Yan, purihin natin, Panginoon Diyos, mga kapatid. Tayo po ay magtatapos na at paumanhin sa medyo napahaba po ang ating topic ngayon, and we need to submit to our God, no? Kasi yun po talaga, ano, pero again, tayo po ay magtatapos na at tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa oras at araw na ito. Sa muli, Panginoon, ipinakita mo sa amin kung paano kami umayon sa iyong kaisipan at kung paano kami, Panginoon, manindigan sa pananampalataya na ikaw ang Diyos na siyang nagpapatnubay, gumagabay sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya at awa. Patuloy po kami, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat ayon sa iyong kabutihan at sa iyong presensya. Salamat po sa lahat ng ito at patuloy po namin ibinadalangin na ayon sa iyong kabutihan, O Lord, ayon sa iyong pagpapala, kami po, Panginoon, ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa iyo. At salamat, Panginoon, sa kagalingan na ilalapat mo sa bawat isa sa aming na ngayon ay nakikinig, O Lord, na umaasa, Panginoon, ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganun din, Panginoon, ang probisyon at mga favor, Lord, na hinihiling ng bawat isa. Maging yan man ay trabaho, negosyo,
o kanila ay kinabubuhay. Panginoon, naniniwala po kami na ikaw yung Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin sa aming buhay. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at patuloy Panginoon na sumasamba sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen. Mga kapatid, tayo po ay nagtatapos na. And let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. And together, we are for Christ. Okay? Mga kapatid, salamat po. And God's morning.